Welcome back sa ating channel. Yan. Guys, pag-usapan natin ngayon yung paraan o yung mga dapat isaalang-alang natin kung paano tayo bibili ng drone. So, unang-una natin dapat isaalang-alang kapag bibili tayo ng drone, yung budget natin. Magkano ba yung budget natin? Saan ba swak yung budget natin? So, marami na kasing klaseng mga drone ngayon na naglabasan sa market. Siyempre, tatandaan mo, mas na ang drone, mahal, mas high-tech. So, yung mga high-tech drone natin ngayon, meron na siyang mga safety features, may magagandang performance, then yung mga quality niya, ng camera niya, is nasa 4K pataas na. So, kaya kung nagbabalak ka ng bumili ng drone, so yung budget mo, so mas maganda, kunin mo na yung mga may safety features, pag-ipunan mo. Pero depende rin yan kung saan mo ba gagamitin yung drone. So, yun yung number 2 natin. Yung uri ng paggamit. Saan mo ba gagamitin yung drone na bibilin mo? Gagawin mo lang bang hobbies? Pangkukuha sa event, tulad ng wedding, birthday celebration, o mga hiking, yan. So, meron din mga pang-racing. Yan. Racing, yan, parang hobbies na rin. Iba-ibang klase ng drone. Kaya mamili ka kung saan ba yung fit para sa'yo. Halimbawa, ako, gusto ko nang makakuha ng magagandang quality ng video, saka photos. So, kaya ang binili ko, Mavic 3 series. Bumili ko ng mga high-tech drone kasi gusto ko makakuha ng mga aerial photography, aerial videography na may magandang quality ng camera. So, kaya ito yung pinili ko. Pangatlo na ikinukonsider sa pagbili ng drone ay yung flight time. Mas mahalaga sa drone na mahabang flight time, mas maganda. Kasi mas mag-i-enjoy ka sa kukuhanan mo kung mahabang oras yung pagpapalipad ng drone mo. Ngayon, kung mababa yung minutes na gagawa ng battery ng drone mo, huwag mo kalimutan mag-invest sa bagong baterya. Extra battery para mas mahabang flying time yung magawa ng drone mo. Pang-apat na dapat isaalang-alang sa pagbili ng drone ay yung camera quality. Kung ang layunin mo ay kumuha ng mga magagandang shots, dapat isaalang-alang mo ang camera. Kasi iba-iba yung resolution ng camera ng bawat drone. So yung mga dating drone tulad ng Mini 2 SE, so nasa 1080p resolution lang ang pagkuha ng video nun. Unlike sa mga bagong drone ngayon na nilalabas sa market, nasa 4K resolution na. Kaya mas magandang camera resolution, mas magandang quality ng photography, ng videography ang nakukuhanan nito. Sa camera quality, isaalang-alang din natin dito yung stabilization ng gimbal niya. So, dapat yung gimbal stabilization niya hindi mauga para hindi gumaganon yung mga gumagalaw-galaw yung mga nakukuhanan mo. So, dapat stable siya pagka kumukuha siya ng mga video. Kaya, yung iba, mas pinipiling bumili ng mga high-end drone tulad ng mga Mavic 3 series kasi nga, sila yung may mabibigat na drone which is matibay para sa mga hangin. Ganun din yung mga DJI Air series. So, unlike ng mga mini, so pagka sobrang lakas na ng hangin, pumapalag na sila sa hangin, gumagano na. Kaya mahalaga, isaalang-alang din kapag sa camera quality tayo titingin, yung stabilization din ng gimbal niya. Panglima, na dapat isaalang-alang kapag bibili ka ng drone ay yung may safety features. Para mas low risk yung pagpapalipad mo ng drone. Halimbawa na lang yung
obstacle avoidance. Ano ba yung obstacle avoidance? So, yung obstacle avoidance ngayon sa mga drone ay 360 na nilalabas ng market. So, yung 360 na yan, sensor yan, yung obstacle avoidance. So, once na mababangga yung drone nyo, pwede i-bypass niya lang yung object na mababanggaan niya or mag-brake siya. Yun ay depende sa setting na nilagay mo sa drone mo. So, makikita mo yan sa setting ng controller mo. Pangalawa, yung low battery warning. So, once na, halimbawa, nagpapalipad tayo, hindi natin napansin na malolobat na tayo. So, pagka na low battery warning na siya, yung drone natin, automatic, magre-return home na siya. Babalik na siya kung saan mo siya pinalipad. So, yun yung pangalawang safety features natin. Pangatlo, yung geo-fencing. So, yung mga drone natin ngayon, nadidetect na rin yung mga no-fly zone area. So, hindi na tayo basta-basta nagpapalipad sa mga delikadong lugar. Kasi mayroong mga signal block dyan, which is possible mawala yung drone natin. Sayang ang pera, tira, remote control. So, yun yung mga safety features na dapat isaalang-alang kapag bibili ka ng drone. Lalo na kung baguhan ka. So, yun lang guys. So, kung baguhan ka dito sa channel ko, gusto mong may malaman about sa drone, so, pakihit lang yung like and subscribe para notify ka sa mga susunod kong mga video. So, yun lang. Maraming salamat.